Welcome back to our channel, Jerome Automatic yan. So, magbibigay lang ako ng konting review tungkol sa nabili kong motor, kung paano siya nasikaso, kung paano siya... yung nabili ko pala, Honda Beat If ay 2015, so acquire siya ng 2016. Magbibigay lang ako ng konting review kung paano siya nabenta, paano namin na nagkasunduan sa may-ari. So, ang ginawa ko po, kinuha ko yung motor, so nagkabayaran kami. Ngayon, meron pa palang tinatawag kasi bago lang ako sa motor, may tinatawag pala tayong date of sale. Okay? So, meron palang date of sale, hindi ko alam. So, kanina, prinasis ko. Pumunta ako sa law firm office kung paano gagawin, nakausap ko yung secretary. So, sabi ng secretary, dapat, dala mo yung requirements, complete requirements ng motor na nabili mo. Dapat may ORIG, ORIG, CR, tapos merong date of sale nung una na bumili, nung unang may-ari. Tapos, merong Xerox copy ng ID. Xerox copy ng ID. Two valid IDs. Pwedeng government IDs o driver's license. Tapos may pirma na 3 pirma. Okay? Xerox lang po. Ngayon, pagkatapos noon, dapat meron ka ring dalang dalhin mo na lahat papunta ka sa law firm office. So, second hand yung motor mo, hindi mo siya pwedeng i-drive. Pwede mo siyang i-drive pero hindi mo siya pwedeng ilayo o makumpiska ka sa LTO o sa pulis. Pagka na-checkpoint ka, mahuhuli o ma-impound po ang iyong motor. Basta, ganito guys. Yung una, dapat urig yung ganito nyo. Okay? Dapat nakarehistro siya. Okay? Dapat nakarehistro na hindi po siya na-expire. Pag ibabiyahe nyo, yan po yung date. Okay? 2018. Yan po yung date. Sa certificate, official receipt ng ano po ito? CR. OR, official receipt. Yan, okay? Dapat hindi po siya expire sa taon. Okay? Pangalawa, yung OR po ay yung CR, dapat original po ang nakuha nyo. Okay? Yung makukuha yung papers, dapat original. Okay? Palatandaan po sa original is yung dito po sa ilalim yan. Yung ilalim niyan dito, yung maliliit na lining na yan, dapat may mga star-star yan. Yun nasa ilalim na yan. Okay? Tapos, yung pula na to dito, dapat nakakapa siya. Yan, nakakapa mo dapat yung pula. Okay, palatandaan yan. Kasi siyempre, baguhan lang ako sa motor, dagdag kaalaman lang. Ngayon, pag italikod nyo siya, yan, yung pula, kakapain nyo, makakapa nyo rin siya. Yan, parang bumabaon, bumabakat. Ngayon, ang isa pang technique para dito is yung pinakagilid. Di ba may guhit siya? Yung guhit na yan, yung guhit na to. Merong guhit dito na putol-putol eh. Pero ang nakalagay dyan, ayun, dito banda. Yung guhit na putol-putol yan, puro star yan. Pero pag hindi mo gaanong titingnan, parang guhit lang siya. Pero star yung nasa dulo na yan. Ibig sabihin, urig yan. Ngayon, pangatlong tips, yung dito sa ilalim, yun, may grid line siya. Parang tanda ng pinagputulan yata. Yan, may tuldok-tuldok. Tapos pag kinapa mo siya, parang may lagari. Okay? Yun yung okay, good na ako rito. Tapos, pangatlo is yung ito. Ito na. Ito yung tinatawag na, yan, date of sale. Okay? Sa date of sale po na to, ang pumirma nito nung una, nung nakuha ko, is yung may-ari lang. Yung may-ari, ito lang. Isang pirma, wala pa yan lahat. Ito lang ang pirma kasi naka-open deed of sale siya. Yun yung open deed of sale. Ngayon, tinanong ko sa attorney, Sir, pwede bang open deed of sale na lang yan? Paggawa na lang ako ulit ng ganitong bago. Tapos ito, ikikip ko as open deed ko. Sabi ng attorney, hindi po sila gumagawa nun kailanman. Okay? Liliwanagin ko lang, hindi daw po sila gumagawa nun kailanman. Okay? Mga boss. Ito, yung kinopya na to, yun ang kinuha mismo. Nilagyan, sinulat, nilagyan make, model, type, color, serial number, motor number, plate number, file number. Lahat yon is nanggaling po sa inyong CR. Yan po, galing dito. Nilagay po lahat dyan. Mga detalye na yan. Ngayon, yung may-ari, siya po ang isusulat dyan.
take note, hindi po kayo magsusulat nito ha. Yung nasa law firm office lang po, yung sa attorney lang po, yung katiwala niya o sekretary niya. Siya magsusulat nito lahat. Lahat yan, siya magsusulat. Ngayon, kasi notaryo na to eh. Yan, meron na siyang nakaano na eh. Yan, nakabakat na. Tapos meron na siyang may bumili. Yan, meron na siyang nakalagay na siya kaagad yung kung sino yung attorney. Okay? So guys, ito po yung requirements na kasama. Yan. Requirements ko is yung dalawang valid IDs lang. Okay? Ang sinerox ko is yung Comelec ID, tapos yung UMID ID ko sa SSS, tapos nagpirma ko ng 3. Tapos yung isa ko naman is yung sa may-ari mismo, si Dana May, yung LTO driver's license niya, tapos yung kanyang UMID ID. Okay, yan lang po. Yan lang po kabilis. Yan lang po yung kukunin ng LTO, yung law firm office na magnotaryo nito. So pagka nakuha na po ito, pipirmahan na po niya, notaryuhan. So ibabalik sa iyo, ibig sabihin okay na po, babayaran niyo na lang yan. Ito na po yung resibo. Babayaran na po. Take note. Yung ibang notary office, hindi po sila pumapayag na hindi kasama yung may-ari. Kahit meron ng ID. Kahit meron ng ID ganito, kahit meron ng ID ganyan, hindi sila pumapayag na itong may-ari, yung vendi na to, yung vendi na yan, yung vendor na yan, hindi kasama doon pag punta. Dapat kasama. Pero naghanap ako ng ibang attorney's office, notary office na nagpapayag na ganun na hindi nakasama dahil busy sa trabaho. Siyempre, kung nabili mo, tapos busy sa trabaho, hindi mo na talaga yun kasi ma-absent pa yung tao. Okay, so may mga notary office na hindi pumapayag. So maghahanap na lang po kayo guys kung saan nyo pwedeng ipapanotaryo na pumapayag. Tsaka take note, yung ibang notary office, napakamahal maningil. 1,000 plus ang singil. Pero may ibang notary office na medyo mababa, kalahati agad ang bawas. Meron ding notary office na iba na medyo mas taas-taas sa kalahati. So, mamimili na lang po kayo doon kung saan. Pero, take note ko lang, tips ko lang kaunti. Kung ang value ng nabili nyong sasakyan, kung magkano ang halaga, huwag nyong sabihin yung totoo. Ilagay mo lang doon na ganito. Kunyari, nabili mo ng 50, sabihin mo lang sa kanya, nabili mo ng 25. Wala namang ano yun, wala namang issue yun kasi hindi naman tayo nagbabayad ng insurance na isasama siya sa insurance. Okay? So, kahit hindi mo na sabihin, kasi parang doon sila nagbabase sa ginagawang resibo. So, doon po, makakalis po kayo. So, yung motor, pangatlong may-ari na ako. Ngayon, ito yung pangalawang may-ari. Pero, void siya. Hindi siya kasama doon sa pinag-usapan namin sa una. Hindi siya kasama, sabi ng attorney, hindi siya kasama kahit siya yung pinagbilhan ko. Kahit siya yung pinagbilhan ko, hindi siya kasama doon sa usapan namin. May pinag-usapan kami dahil siya yung present na may-ari. Pero ito yung valid. Okay? Basta meron lang requirements. So, yun lang po. Tapos, chinek ko yung makina ng motor, proper checking. Tapos wala naman ako nakitang issue kasi okay naman. Maliban lang sa mga takip-takip o mga kaha. Yun lang, may gas-gas, gano'n. Normal naman yun kasi ginagamit. Tapos change oil, normal naman yung mangyayari. Tapos yun lang. So take note lang sa mga baguhan na bibili ng second hand. Yung mga tips, dapat nakaano yun. Dapat na isusulat nyo para pag bumili kayo, hindi kayo madaya o hindi kayo maloko. Lahat po ito original. Original po itong gamit niyang CR, original din tong OR na registrado ang ating sasakyan na binili. Okay? So, yun lang po guys. So, more videos to post. So, abangan nyo yung lalagyan ko ng switch, yung ECU ng ating motor. Maraming salamat, Jerome Automatic.